Ganito ang tamang proseso ng pagpapasteril sa mga pader. Lalo na pag makinis, dapat sinitsipingan muna. Ganyan dapat bubutas-butasan para kumapit yung halo. Pagkatapos niyan, lalagyan ko na yan ng epoxy. Ganyan parang naglalagay ka lang ng butter sa tinapay Ganyan naman ang proseso ng paglalagay ng epoxy Yan, ganyan. Dapat malalagyan lahat para talagang hindi siya kakapak. Yan Pwede din naman hindi pagdikit-dikitin ng paglagay ng epoxy kasi tutulo din naman yan. Yung mga hindi nalagyan, matutuluan yan. Kaya parang kakalat na rin siya. May tik-tik na, may epoxy pa. Kaya wala na talagang chance na kumapak pa yan. Lalo na tinanggalan pa ng alikabok yan. Winalisan muna natin yung pader niyan. Pero dapat patuyo-tuyuin muna kahit mga 20 minutes lang bago pahiran yan. Para pagpahid, kapit na talaga siya. At pagkatapos ko ang lagyan ng epoxy, pinapahiran ko na siya. Pinapalitadahan ko na siya. So yung nauna doon, napalitadahan ko na yun yung banda sa dulo. Pinagpapatuloy ko na lang dito banda sa may dulo ulit. Medyo mahaba kasi to. Yan. Ganyan lang tayo magpahid. 1 to 1 lang. Kasi pag pinirsa mo, baka dumugo. Kailangan alalay lang yung pahid. Kailangan parang maribukadahan muna yung mga napahiran ng epoxy. Dapat malagyan muna yan ng halo. Para kumapit muna siya. Yung tamang-tama lang na halo, yung hindi masyadong matigas muna. Kasi pag matigas, matagal matuyo yun. Kaya, yung halo ko na yan, medyo, lang yan, malagihay ba? Hindi matigas, hindi rin masyadong malambot. Parang pang rebukada. Ganun yun. Pahid-pahid lang tayo. Hindi naman yan, wala naman akong kakarirahan kaya alalay lang. At pagkalipas ng ilang minuto, napahiran ko na yan lahat. Kaya binabara ko na siya ngayon para pumantay. May mga sobra pang halo. Kailangan yung bara natin alilinisan para hindi masayang yung halo. Magagamit pa yan Puro patayo lang muna yung bara natin dyan Pero pagkatapos barahin niya ng patayo, babarahin ko na naman yan ng pabalagbag para wala siyang bukol. Tuwid yung pag dinapatan nila ng bara yan, yung mga inspector, wala siyang singaw. Masilan kasi yung mga inspector Hindi lang isang beses yung padadaanan ng bara mga pre. Kasi pag mayroon pang mga kulang dyan, aabuluhan pa yan, tapos pabarahin uli bago babarahin naman ng pabalagbag hanggang sa makuha ang tamang bara niya. Kasi yan ang importante sa plastering, dapat maganda yung pagkabara para hindi siya bukol-bukol. Yan ang sekreto ng pagpaplastering. At ito na kinikis-kis ko na siya. Yan, binubuli ko na. Yan. Medyo malambot pa yung taas pero yung gitna medyo matigas-tigas na Kailangan wisi-wisi ka na ng tubig. Medyo matigas na kasi yung gitna Pero kayang-kaya pa naman. Yan yung maganda rin yung medyo matigas-tigas na kasi pangit yung kiskisin pag malambot pa. Medyo nababa siya. Ayan. Habang kinikiskis yan, meron pa rin yung medyo mga kulang-kulang. Mga abunuhan pa ng konti. Nakikita kasi yan pag kinikiskis na Yung mga medyo lubog-lubog ng konti. Kagaya niyan. Pero madali na lang yan kasi abunuhan na lang yan. Ito talaga ginagarantiya ko sa inyo mga pre. Wala talaga kapak to.
Kasi nga, may tik-tik na, may epoxy pa. At ayan na nga, no, natapos na yung pinaplastringan ko. Yan ah. Mga haba-haba yan, mga 10 meters yung haba niyan, tapos 180 yung taas. So ayan mga pre, walang kapak yan.